Good morning. Huwag na kayong pumasok mga bata ha. Dito na kayo para makarinig naman si Ate Angela. Actually si Ate Angela may sinat yan eh. May sinat, kumakanta pa rin. Ayaw sanang kumanta yan, kaya lang nag-practice na sila, pero nagkaroon ng sinat. Panahon po kasi yan, mainit. And then tag-ulan na tayo. Kaya bantayan natin yung ating kalusugan, no? Maging maingat ako. May nararamdaman ako kagabi eh. Dito. Kung kasi, tama-tama may nagbenta may dumaang bibili ng yero dyan sa kabila. Tinawag ko. Pinahakot ko yung mga yerong luma doon sa likod para malinis. Ang plano ko, ibigay na sa kanila. Kung 100 lang ibabayad, ibibigay ko na sa kanila. Binayaran ako ng 350. Malaki pala to. So, binigyan ko ng 150 yung naghakot. 200 sa akin, binili ko ng 120 yung stock ng mga yun. Yun, may 80 si Pastor. Praise God. Nagwalis-walis man ako doon sa likod, yun, nakita naman yung bayuwang ko. Tanda na talaga. Pag senior, marami nang nararamdaman. Pero okay lang yan sa Panginoon. Amen? Amen. Parang wala yung aking... Yung taga-ano kasi hindi nag-aato eh, bago pala. Kaya natin. Kaya wala si Sir Robert ngayon. Papa mo no, nasa island. Pumunta ng island. Papa mo? Hindi siya alam, magising nila, wala na eh. Ay, pumunta ng island, doon daw siya mag-aaraw. Si Sir Jonathan, ilan din. Magbabantay sila sa eleksyon sa island. Okay. So, ayan po yung ating ano ngayon. Ang tema ngayon ng Jesus Reigns ay intimacy with the Word. Yun yung ano ng ating vision keeper na si Sister Gina Osmeña. Yun yung kanyang kita na vision na tayo daw mga Kristiyano, tayo daw na mga nagmamahal sa Panginoon, balik daw tayo sa Word of God. Alam niyo kung bakit? Kasi nga marami po sa atin hindi na nagbabasa ng Word of God. Yung bang okay lang sa kanila magsimba, okay lang sa kanila magbigay ng tithes, okay lang sa kanilang kumanta rito, okay lang tumulong sa kapwa, marami silang ginagawa na bagay, pero yung salitahan ng Diyos, hindi na nila nabibigyan ng halaga. Kaya yung tema ngayon, intimacy with the Word, yung ano ng ating Jesus Reigns ngayong taon. Babalik daw tayo sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, mga kapatid, mahalaga po ito. Dahil pag wala ang salita ng Diyos, hindi tayo walang gabay. Pag binasa mo ito, nakakaroon ng buhay ito. Tama ba? Amen. Kung ikaw ay nagbabasa. Pero pag hindi ka nagbabasa, mga kapatid, kapag tinitignan ko kayo sa mata, huwag yung si pastor, ako yung tinututukan. Hindi. Ganun talaga ako. Pag nagsasalita eye to eye, hindi pwedeng doon ako nakatingin lagi. Ang kausap ko kayo, kaya titignan ko. Sabi din, tumayo po tayong lahat at babasahin po natin itong salita ng Diyos. Gagayahin natin sila, yung nasa Bible. Tama ba dito? Yon. Dito tayo sa Nehemiah chapter 8 verse 1 to 8. Okay. Basahin po natin ang sabay-sabay. In October, when the Israelites had settled in their towns, all the people assembled with a unified purpose at the square just inside the water gate. They asked Ezra, the scribe, to bring out the book of the law of Moses, which the Lord had given for Israel to obey. Then verse 2, so on October 8, Ezra the priest brought the book of the law before the assembly, which included the men and women and all the children old enough to understand. And then verse 3,
Faced the square just inside the water gate from the early morning till noon. Everyone who could understand. All the people listened closely to the book of the law. And then verse 4, Ezra the scribe stood on a high wooden platform that had been made for the occasion. To his right stood Mattheia, Shema, Ananiah, Ira, Hilkiah, and Maaseiah. To his left stood Pedaiah, Mishael, Elkadja, and Meshullam. And then sa verse 5, Ezra stood on the platform in full view of all the people. When they saw him open the book, they all rose to their feet. And then verse 6. Ezra, Joshua, Amen. As they lifted their hands, they bowed down and worshipped the Lord with their faces to the ground. In verse 7, the Levites, Yeshua, Bani, Jeremiah, Jamin, Akub, Shebethai, Judea, Azariah, Josaphat, Hanan, and Peliah. They instructed the people in the law while everyone remained in their places. And then last verse, they read from the book of the law of God and clearly explain the meaning of what was being read, helping the people understand each passage. Okay, let's bow our head. Ama naming makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong mga salita na aming pong binasa ngayong umaga. Inyo po itong pagpalain. Salamat din sa banal na Espiritu na siya po ang magtuturo po sa amin ngayong umaga. Dalahin po God na talagang maunawaan po namin tulad po ng aming binasa ng mga tao noon ng panahon ni Ezra ay nung binuksan nila ang aklat ng kautusan, ang lahat ay tumayo, nagbigay galang, yumuko, sumamba, Panginoon. At salamat po Diyos sa oras na ito na yung amin pong bilang tagasunod mo Panginoon, ay kami ay patuloy na talagang kumapit, magtiwala, manangan, at mahalin namin ang iyong salita Panginoon dahil ito ay love letter mo sa amin Panginoon. Salamat sa oras na ito, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po tayong umupo, mga kapatid. So yung ating pong binasa, no? Na umunawa niyo, may tatagalogin ko, babasahin ko. Yung aking title po ngayong umaga, ito po. Ayan, Valuing God's Word. Alam ko naman, nauunawaan na rin ng mga bata, no? Magaling pa nga sila sa akin sa English, tingnan mo si Elijah. Kaya nga minsan, parang ayaw ko na magpa 7 minutes kasi ang gagaling nila mag-English Pero okay lang sa akin. Nacha-challenge man ako Kahit pa paano, natututo ako sa kanila. Dahil hindi naman hadlang kung hindi naman ako magaling mag-English. Tama, Kuya Robert? Jobert? Ang mahalaga, nagpapagamit tayo sa Panginoon. Amen? So, valuing God's Word. Babasahin ko muna sa Tagalog para makuha natin ang gusto. Sa Nehemiah chapter 8, verse 1 to 8. Makinig po tayo Sumapit ang ikapitong buwan ng taon at ang mga Israelita ay nakabalik na sa kanilang bayan. Nagtipon-tipon silang lahat sa Jerusalem, sa liwasang bayan sa harapan ng pintuan ng tubig. Hiniling nila kay Ezra na pahari at nalubhasa sa kautusan na kunin nito ang aklat ng kautusan ni Moses na ibinigay ni Yahweh para sa Israel. Kaya't ng unang araw ng ikapitong buwan, kinuha ni Ezra ang aklat. Dinala niya ito sa kapulungan binubuo ng mga lalaki, babae at mga batang may sapat ng gulang at pangunawa. Sa verse 3, mula sa pagsikat ng araw hanggang sa katanghaliang tapat, binasa niya ang kautusan sa harap ng mga taong nakitipon sa liwasang bayan sa harap ng pintuan ng tubig. Ang lahat ay nakikinig ng mabuti. Verse 4,
nakatayo sa Esdra ang tagapagturo ng kautusan sa isang intabladong kahoy na sadyang ginawa para sa pagkakataong iyon. Sa kanan niya nakatayo sina Matithias, Sema, Anaya, Orias, Ilkeas at Maaseas. Sa gawing kaliwa naman naroon sina Pidayas, Isael, Malkeas, Azum, Asbadana, Sakarias at Mesolam. Verse 5. Si Esdra ay nakikita ng lahat sapagkat mataas ang kanyang kinatatayuan. Ang lahat ay tumayo ng buksan niyang aklat. Verse 6. Purihin si Yahweh, ang dakilang Diyos, sabi ni Esdra. Itinaas naman ng mga tao kanilang mga kamay at sumagot ng Amen! Amen! Nagsiyuko rin sila at sumamba kay Yahweh. Pagkatapos tumayo ang mga tao, at ang kautusan ay ipinaliwanag sa kanila ng mga Levitang sina Jeshua, Bani, Serebias, Jamin, Akub, Sabitay, Odeas, Maaseas, Kilita, Azarias, Josabat, Anan at Pileas. Grabe mga pangalan doon, no? May as. Buti hindi kayo kumuha ng pangalan dito. Jeremias. Ha? Maganda naman yung mga pangalan eh. May mga kahulugan to. Pag tignan nyo sa Greek word, may mga ibig sabihin. Last verse, binasa nila ang kautusan ng Diyos at isinalin ito sa kanilang wika at ipinaliwanag ito upang maunawaan ng mga tao. Yan. Uy, parang... Sorry, napindot ko. Valuing God's Word. Anong ibig sabihin ng valuing God's Word? Tama yun. Pinapahalagahan. Tama ba yung Tagalog ko? Pinapahalagahan. O, tignan mo si Nicole. Marunong ka Tagalog, Nicole? Hindi. Sa Bisaya ito, gakus. Gakus ba yung yakap? Ha? Tama ba yung gakus? Ha? Hindi, meron pa isang word din eh. Meron pa, hindi lang yakap, may gakos eh. Basta ang ibig sabihin ng valuing God's Word, ito yung talagang pinapahalagaan natin ng isang bagay. Kung pinapahalagahan mo ang iyong asawa, binavalue mo ang iyong asawa. Kung pinapahalagahan mo ang iyong anak, magulang, sino sa inyo rito yung binibigyan ng pagpapahalaga ang kanilang mga magulang? Mga bata, hindi sumasagot. Oh. Alagaan nyo, mahalin nyo yung mga magulang ninyo habang buhay pa sila. Kami wala na kaming magulang. Kung buhay pa sila, mamahalin namin sila. Namatay naman sila. Pastor naman ako nung namatay ang nanay ko. Hindi pa ako pastor nung namatay ang tatay ko. Pero minahal namin sila, although meron kami mga pagkukulang, hindi naman perfect ang tao. Minsan nagagalit din, lalo na patatanda yung mga magulang. Mga anak, yung inyong mga magulang na pag tumanda sila, na senior niya. Sino? Matanda na at medyo uubo-ubo na parang ulyanin, huwag nyo silang aawahin. Mahalin nyo po sila. Amen? Baka gaganon-ganon na yung tatay at nanay, babatukan na lang din yung dapat pinapahalaga natin, valuing something tulad po ng trabaho. Di ba, Kuya Emil? Ate Rose? Dapat binavalue natin, no? Yung ating mga job, yung ating mga work. Dahil pag hindi mo yan, binalue yung trabaho, ay mawawala ka dyan. Pero mga tao, it's not a matter to mag-i-English pa tayo to eh. Hindi mahalaga kung malaki ang sweldo mo. Ang mahalaga, mahal mo yung trabaho mo. Tama ba? Pero mga tao malaki sweldo pero hindi masaya. Maniwala kayo. Pero mga tao malit lang ang sweldo pero masaya sila. Dahil binibigyan nila ng pagpapahalaga. Pinapahalaga nila yung kanilang trabaho.
Valuing your time. Yan. Valuing your health. Mahalaga yung kalusugan natin. Kagaya ko kahapon. Medyo sumakit yung dito ko kasi nga nagbuhat kami ng yero, naglinis ako sa likod, naglinis ako ng halaman. Matagal ako na ganun eh. Sumakit yung likod ko. Kaya kagabi, gumamit ako ng heating mat at saka ipay. Yun, medyo nakuha. Thank you, Lord. Dahil pag hindi nakuha yan, masakit. Pwede ba? Balik tayo, classmate. So, pahalagaan natin ang ating kalusugan dahil pag malusog tayo, marami pa tayong magagawa. Amen? Valuing. Kung pinapahalagaan natin ang mga bagay-bagay, tulad ng binanggit ko, mas lalong pahalagaan natin ang salita ng Diyos. Amen ba? Sino sa inyo ngayon yung nagbabasa ng salita ng Diyos? Amen. Parang mahina eh. Amen. Kung nagbabasa tayo ng Amen! Tingnan nyo yung binasa natin kayo na bubuksan pa lang yung aklat ng kautusan. Sabihin na natin to, hindi pa Bible to ha. Batas pa lang aklat ng kautusan na binigay ng Diyos sa mga Israel. Nakatayo si Ezra. Nung bubuksan pa lang, tumayo lahat ang tao. Kasi nga, sabik na sabik sila, gusto na nilang marinig ang salita ng Diyos. Ang sinasabi ng Diyos sa kanila. Ganon na lamang ang pagpapahalaga nila sa salita ng Diyos. Amen? Kaya tayo nga, andyan na nga sa bahay eh. Andyan na nga eh, bago pa eh. Oh, yung luma kong ganito, New Living Translation, pinamili ka. May bago na naman oh. Maluma lang to ng konti. At meron na naman akong bago, pamimili ko na naman to luma na to. Oh. Basta, alam nyo mga kapatid, pag ang Bible natin malinis na malinis, Hindi binabasa. sabi nga ng ating pastor, yung mahal na pastor natin na namatay na po siya eh, si Pastor Donnie Smith. Sabi niya, the more the dirty your Bible. Ayun ang narinig ko sa kanya noon, bago pa lang ako mananampalataya. The more the dirty your Bible, the more your heart clean. Kasi nga dinudumihan mo yung Biblia mo, hindi dudumi. Kundi ang daming mga ano yung highlight. Yan, yung iba ginagano ng ballpen. O nakukuha natin. Pero kung malinis na malinis yan, ibig sabihin hindi ginagalaw. Display lang yan. Sa bahay, ano yan? Anting-anting, i-display nyo. Basahin ninyo. O, tingnan nyo, pati Bible, Jesus range na rin. Oh. Basahin natin mga kapatid. Amen po ba? Amen. Amen. So, pahalagahan po natin. Sa binasa natin, pansinin natin sa kanilang mga reaksyon. Ano ba sa Tagalog yung reaction? Ano yung pinakamalapit? Kasi maraming ibig sabihin ng reaction eh. Sa Tagalog, reaction din. Yung bang, abang binabasa ni Ezra yung aklat ng kautusan, ano yung naging reaction ng mga tao? Ano yung, kumbaga sa Tagalog ang reaction nito nga natin ay epekto. Tama ba? Tama ba? Kumbaga, Brad, alam mo, noga. Kapag ikaw ay naging nakasalang sa noga, tapos mga ilang week, ano yung healing reaction? Oh, ano yung epekto ng yung pagsasalang? Tama ba? Magandang Tagalog na. Pero dito, ang reaction means response. Ano yung response ng mga tao habang binubuksan pa lang ni Ezra yung aklat ng kautusan? Ano yung kanilang reply? Oh, ano ba?
Ano yung kanilang sagot? Ano yung feedback sa mga tao? Dapat meron kang reaction. Abang, kagaya to, nagbabasa ako, meron ba kayong reaction? O patay lang? Patay Malaysia lang. Masaya ba kayo abang binabasa? Hello? Masaya. Masarap magbasa ng salita ng Diyos. Ako, kinakapian ko ito eh. Oo, pag umaga, kakapian ko. Stick lang. Stick lang, huwag na kayo masyadong magmamatamis. Ingat kayo sa sugar. Oo, mahirap. Ako, salamat ako sa Panginoon. Mababa yung sugar ko. Nagpa-check ako last week. 130. Yung mataas pa rin. Pero mababa na yun. And then yung uric ko, praise God, 7.1. Ang boundary, 7.7. Pero dati mataas ang uric ko. Praise God. Yan. Ingatan natin yung ating kalusugan, mga kapatid. Amen ba? Ano yung naging reaction ng mga tao? Number 1. For reaction to meet spiritual renewal and revival, ano yung naging reaction nila nung habang binabasa ng Ezra? Number 1, they stood up in reverence for the book of the law. And sa verse 5, sabi rito, when Ezra opened the book of the law, and when they saw him open the book, they all rose to their feet. Ibig sabihin, the crowd stood up. Bubuksan pa lang ha. Halimbawa, ito yung platform. Nung araw, gumawa sila ng kahoy na mataas, yung tablado. Mataas siguro. Andun si Ezra, walang walang microphone. Bakit kaya ng araw walang microphone? Pero sa dami ng tao, naririnig nila yung binabasa. Hindi naman siguro sumisigaw. Alam mo kung bakit nila naririnig? Alam nyo? Unang-una, walang ingay, walang cellphone, walang istorbo. Nakatayo lang sila dyan, ay walang maritis. Nakikinig lahat. Kaya abang nagbabasa itong si Ezra, naririnig ng tao. Kaya ang sabi rito sa verse 1, babalikan natin ha. Sabi rito sa verse 1, in October, when the Israelites had settled their towns, all the people assembled with a unified purpose. Tingnan niyo po yun. Nag-assemble lahat ng tao, ibig sabihin lahat, bawat pamilya, bawat lahi, doon. At nung tumayo na si Ezra, bubuksan pa lang yung aklat ng kautusan. Ang sabi dyan, they stood up in reverence. Ibig sabihin, wala namang upuan eh. Nakasalampak yan dyan eh. Kung saan sila nakasalampak eh. Nung nakita nila si Ezra, umakyat ng buhok, tumayo silang lahat. In reverence, ibig sabihin, nandoon yung paggalang nila sa salita ng Diyos. Dapat maging ganito po tayo, mga kapatid. Habang binabasa pa lang ni Pastor, siguro kahit hindi ako mag-utos, tumayo tayo na, tatayo tayo, di ba? Pwede ba yun? Pag wala namang command, wala namang tatayo eh. Wala namang magkukusa eh. Baka sabihin niyo, siya lang ang nakatayo. Pero alam niyo, pag may tumayo, isa, tatayo lahat yun. Umati kami ng prayer gathering. Minsan, hindi sila magsasabi ng, tayo! Magpipray na, may tumayo sa unahan. At tayo naman na lang kami lahat, susunod-sunod na. Paggalang yan sa salita ng Diyos. Maging panalangin, maging pagbabasa ng salita ng Diyos. Paggalang po yan, mga kapatid. Ang sabi rito, all the people assembled with the unified purpose. Sila nagtipon-tipon. Kaya nga itong panahon ni Ezra, ito ay describe one of the greatest revival in Old Testament. Isipin nyo, tumayo silang lahat. Bubuksan pa lang ha. Parang napakami yung ang tawag na aklat ng kautusan.
Dala-dala siguro na Ezra. Nung ibubuksan pa lang niyang ganon, tayo ang lahat. Yes, mali na. Nagagalaw ko. Ano nangyari? Diyan ka lang muna. Nagagalaw. Ang nagtayuan silang lahat. So, ibig sabihin, renewal and revival comes only from God. Amen? Ang Diyos, ang pinagmumulan ng revival. Pag ang tao, ano yung puso niya sa salita ng Diyos, magkakaroon ng revival yung buhay niya. At kapag nagkaroon ng revival, gagamitin siya ng Panginoon. Alam niyo ba yung mga apostoles noon, lalakad pa lang sila ng ganyan, pag may mga may sakit, may mga mamamalimos pala, tapos may sakit, nangihingi ng coins. Sabi ni Peter, sabi niya, wala akong barya. Wala akong pera. Sabi nung namamalimos, di buo. Ang galing mo. Sabi niya, wala akong barya, pero meron ako. Sa pangalan ni Jesus, tumayo ka. Oh, inalalayan nila, tumayo. Oh, tumakbo ka. Tumakbo na eh. Galing, no? Kasi may anointing. May kapangyarihan ng Diyos na kumikilos kapag na-revive na ang buhay natin, na-revive yung ating spiritual. Nagkakaroon po ng power. When the people of God meditate through God's Word, prayer, confession, a broken and contrite heart, a turning from the sinful ways and behavior, magkakaroon ng renewal at saka revival. A renewed commitment to walk in God's will, and to make God's Word the rule for grateful living. Kaya nga nung ibinukas ni Ezra ng aklat, tumayo ang mga tao. Nakita natin, in-acknowledge ng tao yung salita ng Diyos, yung aklat ng kautusan. Kaya nga mga kapatid, ini-encourage ko kayo. Mahalin niyo itong Bible, ha? Kaya mapa-cellphone yan, mahalin niyo yan. Andyan yung Word of God. Yung mga cellphone ba ninyo, may Word of God. Lagyan niyo. Oo, pag ako pupunta sa mga meeting ng mga pastor, hindi ako nagdadala nito. Cellphone na. Andun pa sila itong Bible. Pero kung speaker ako, hindi ko rin dala to. Tablet, andun kasi yung Bible eh. Pero kung nagbabasa ako dyan, Bible ang binabasa ko. Ako natin, hindi siya display, basahin ninyo. Hello? At ano na naman ako, sino sa inyo nagbabasa ng salita ng Diyos? Amen. Sigurado kayo? Amen. Okay, maganda sagot. Sigurado? Amen. Ay, praise God. Pag sigurado kayo, matutuwa ang Panginoon niyan. Siguraduhin ninyo, ha? Pangalawang reaction. Maikli lang to. Yan. Doon sa ating binasa ng Nehemiah chapter 8, verse 1 to 8. Number 2, reaction ng tao. They praising God by lifting their hands and saying, Amen! Alam niyo ba, pag ako nakahupo dyan, merong speaker dito, o kaya merong nagbibigay ng message, kahit saan napaatin. Nag-i-amen ako, Amen! Lalo't maganda yung sinasabi, tataas ko pa yung kamay ko, Amen! Nakuha natin, they praising God by lifting their hands and saying, Amen! Thank you, Lord. Sabi sa verse 6a, then Ezra praised the Lord, the great God, and all the people chanted. Ang ibig sabihin ng chanted, umawit. Amen! Amen! Yun. Purihin si Yahweh ang dakilang Diyos, sabi ni Ezra, itinaas naman ng mga tao ang kanilang kamay at sumagot ng Amen! Amen! At nagsiyukuri sila at sumamba kay Yahweh.
Nakuha natin yung paggalang ng mga tao. Yung pagtaas ng kamay, ang ibig sabihin niya, lifting their hands is a total surrendering. Pag tayo ay umaawit, taas nyo yung kamay nyo ngayon para sigurado. May nakita kayong suko na kagano'n? Ah! Magaliwak! Aliwak, polis! May nakita kayong suko? Suko! Wala, di ba? Oh! Suko na ako, sir! Nakabading! Dapat suko! Ganon yun. Kapag tayo ay umaawit, nagpupuri, taas natin yung kamay natin. Amen? Amen. Lifting their hands is agreeing what they saw and heard. Kaya nila tinataas kasi nga nag-a-agree sila. Sumasang-ayon sila doon sa kanilang nakita at naririnig. Nauunawaan nila kaya nila tinataas ang kanilang mga kamay. Lifting their hands is a symbol of rejoicing. Yan, pag tayo kumakanta. Rejoicing, exciting, and hope. Hallelujah! Hindi yung sisigaw, Hallelujah! Walang enjoy. Dapat tumatas, di ba? Nakakita ka lang excited na. Taas mo kami mo, yeah! Amen? Kaya nga natin ito ginagawa. Mga kapatid, pag tayo ay nag-worship, mas maganda yung excited. Hindi na kailangan sabihin ng song leader na, ay, pumalakpak kayo, taas yung kamay, hindi na. Kasi relational ito eh. Yung ating pagpupuri sa Panginoon, dapat alam natin yung sinasamba natin ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? So, yun pa lang ha, tignan nyo ha. Aklat ng kautusan pa lang ha, tinataas na nila yung kanilang kamay. Symbol ito ng rejoicing, exciting, and hope. Number 3, they bow down in humble worship, faces to the ground. Tignan niyo yun. Sabi sa verse 6b, then they bow down and worship the Lord with their faces to the ground. Nagsiyuko rin sila at sumamba kay Yahweh. Ang ibig sabihin nito, this describe one of the greatest worship services of all time. Binabasa pa lang ni Ezra, ano nang ginawa ng mga tao? Nung una, nagtaas ng kamay. Anong pangalawa? Teka, parang masikip yung aking tuhod ah. Hop! Anong araw, mga sumasamba sila, hindi naman ganun eh. Faces to the ground. Ayun ang sabi. Alam ka namang ground, ganyan. Diba? Faces to the ground. Ganon ang kanilang paggalang. Matindi yung mga tao noon. Dapat ibalik natin yan, mga kapatid. Muslim na ginagawa. Kaya sila yumuko. Sayad ang kanilang mukha doon sa sa lupa. Kasi God desired the adoration of His people and called them to worship Him regularly, meaning humble ourselves. Yung pagyuko ng ganun, acknowledging God is Lord, submission to the authority, ibig sabihin nun. Acknowledging God because He is supreme God. Hello? The Lord of Lords, King of Kings, Mighty God, Awesome God, kahit ano nang tawagin sa Panginoon, Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, kahit ano. Ang mahalaga, ina-acknowledge mo siya, Alpha and Omega, the first and the last, the beginning and the end. Kahit anong tawag mo, Lion and the Lamb, the Rock and Redeemer, kahit ano dyan. Bread of Life, yan. Savior, Light of the World, Wonderful God, Amazing God, Creator of all. Dapat ina-acknowledge natin si God is Lord. Amen? Okay. Pang-apat, last na to. Bexi lang to. Then they listen carefully
Pag binasa nyo yun, yung Ezra chapter 8, verse 1 to 8, yan na naman yung ginawa nila. Ito yung pang-apat na reaction ng tao. Then they listen carefully. Dapat nakikinig tayo. Kasi may nagsasalita, kung hindi ka makikinig, o nakikinig ka nga, nakatingin ka nga kay pastor, ang layo naman ang naisip mo, lumulutang, nando doon, baka dumaan na yung magbibigay ng tili-tili pa. Last day na to, bukas eleksyon, baka dumaan na sa bahay, bilisan mo pastor. Dadaan si chairman. Naalala ko kahapon eh. Natutulog ako doon, sino yung tumawag sa inyo? Kasi Abigail, pastor! Ano man? May bisita. Kapakala ko. Eh, naka-short ako eh, nakasando na, tutulog na sana man. Hapon yun eh. Si chairman. Sabi niya, pastor, ato yung sundan. Sundan ko lang yung lalaki. Kumano yung lalaki, sundan. Ano man? Sabi ko, bunite. Bunite. Sabi pa nung sa akin. Tumatakbong kapitan. Ay, chairman, pwede bang papuntahin ko na lang yung bata? Daily pastor, personal. Busy ako. Sabi ko sa kanya, busy ako. Hindi nga pwede. O sige. Tulog. Balik na naman. Kayo na lang pa. Sabi kay Mrs. kay Pastora, kayo na lang dalawang wala pa. Bayad na lahat. Wah, galing ha? Hindi nga. Hindi nga. Pero kung iaabot niya na sa gate, kukunin ko yun. Inabot eh. Eh, Pastor, hindi kunin ko. Bakit? Eh, pupunta ako doon. Nakakaya. Baka makita ako dyan. Eh, kilala ako dyan sa meron. Si Pastor. Tayo. Tapos sinasabi ko, huwag kayo tatanggap. Tapos ako pa doon. Huwag naman. Oh, mamaya may gagapang pa niyan. Marami. Mag-ingat kayo ha. Pag inagis sa bahay nyo, kunin nyo. Pero pag yung pupunta pa kayo sa kanilang para pirma, tapos iba ibubuto nyo, ay, huwag naman. Pakonsensya naman kayo. Pag inabot, kunin nyo. Kasi kung ano yung konsensya nyo, yun ang iboto nyo. Amen? Dito ang maganda sa pang-apat, they listen carefully. Kaya kayo mga bata kayo, makinig kayo kay pastor ha. Huwag nyo lang titignan na nagpapatawa ko rito. Ginagawa ko lang yung kasi may edad na si pastor para hindi kumanda lalo. Makinig! They listen carefully. Kaya kung ginagawa ko kapag meron nung naatin ako, may nagsusulat ako eh. Dahil pag hindi ko nag-get, pag-uwi ko, okay. Pero nakikinig ako. Mas maganda ang nakikinig kaysa yung nakikinig nga pero ang layo ng iniisip. Hello? Alam ko na, election bukas, ha? Sige. Huwag niyong kalilimutan. Pag nakatanggap kayo, bukas, anniversary namin ni Pastora. Kaya lang, sorry, eleksyon. Pag uwi namin, mag-release lang kami dalawa. Pwede na siguro yung 150 na pizza. Ate kami. 4 na piraso. Tapos 2 manok. Pwede na yun. Uwi na. Eh, pwede yun? Pwede yun. Ngayon, kung magdadala kayo, pwede naman din. Pero pag hindi, tulog na lang si pastor. Simple lang ang buhay. Oh, nakapag-isip na naman kayo ha. Hindi, anniversary talaga namin bukas. So, they listen carefully. Ano yung response natin kung tayo ay nakikinig sa salita ng Diyos? Ano yung ating nararamdaman? Excited ba kayo kapag naririnig niyo yung salita ng Diyos? Kahit yun ay nangungusap sa atin at tutuwid sa atin, excited pa rin kayo. Noon, ganyan ako eh. Ako si Pastor, pinatatamaan ako, ganyan ang minded. Ang ano ko noon, ako to Lord, pangarin mo ko Lord, tinamaan ako sa word mo. Hindi yung
Lagi na lang ako pinatatamaan itong pastor na ko eh. Huwag ganun. Hello, wala naman tayong binabangkit. In general naman. Pero ito sabi yun, then they listen carefully. Hello? Dapat maganda yung response natin sa Panginoon. Maganda yung response natin sa salita ng Diyos. Yung reaction ba? Ano yung nararamdaman mo? Ano yung epekto ng naririnig mo sa iyong buhay? Nangungusap pa to. O, dito na po ako magtatapos. Para alam ko na. Dadaan na, Chairman. So, God's Word reminding us, number one, bilis. Every word of God is pure. The Word of God is a shield to those who take refuge. Etong maganda. The Word of God is a shield, panangga to those who take refuge. Sa lahat ng mga refuge, kanlungan. The Word of God. Number two, blessed rather are those who hear the Word of God. Bakit? Kulang. Sandali Kulang. Blessed rather are those who hear the Word of God and obey it. Nakikinig ka tayo pero hindi naman tayo sumusunod. Hello? Anong gusto nyo? Susunod tapos hindi makikinig? Or makikinig tapos hindi susunod? Hindi pwede, di ba? Dapat nakikinig tapos sumusunod. Tama po ba? Mga bata, dapat sumusunod at nakikinig. Ngayon, tignan niyo po itong number 3. Hebrew 4:12-13. For the Word of God is alive and active and powerful. It is sharper than the two-edged sword, cutting between soul and spirit, between joints and marrow. It exposes our innermost thought and desire. Yan yung salita ng Diyos, pero tignan niyo yung verse 13. Nothing in all creation is hidden. Walang natatago from God. Everything is naked and exposed before His eyes, and is the one to whom we are accountable. Lahat ipagsusulit natin sa Diyos. Walang natatago. Kahit anong nilalang yan, walang natatago. Kahit anong gawin natin, alam ng Diyos. Sabi mo, everything is naked and exposed before His eyes. Nakikita niya lahat. Yan nga sabi ko nga, nakaupo kayo dyan. Nakikinig nga kayo, pero yung isip nyo malayo. Nando doon. Sa barangay. Sabi niya, and He is the one to whom we are accountable. Naku po. Nakikinig nga tayo, malayo naman ang ating isipan. Wala. Sayang mga kapatid. Ang sabi ito, walang nilalang na makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin. At sa Kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. Hallelujah. Sa Kanya tayo magsusulit. Si Choy ba yan? Yan ba yung ano na kayo ng ano? Yung walang cellphone? Sige lang, masasanay din yan. Mga 10 years from now, okay na yan. Ayan nyo lang, di magsisigaw siya. Ganyan kasi yung mga bata ngayon eh. Hindi nabubuhay pag walang cellphone. Pero huwag nyo sanayin. Sa inyo email, yung dalawang bata nyo, sinasanay nyo ba yan? Alam nyo, maganda, huwag sanayin. Ang pagdidisiplina, pag-aayos sa mga bata, pagkagabay. Simulan nyo sa maliit dahil pag ganito nyo na yan tinuruan, medyo may tumutubo ng konti yan. Pero kung maliit yan, wala pang kabuong yan. Huwag mo sanayin. Maniwala kayo. Lalaki yan ng maayos. Kasi nga hindi nga sanay. Kung ano yung kinalalaki ng bata, yun ang gagawin niya. Huwag yung sanayin.
Pwede nyo naman sa pakitaan ng cellphone, huwag nyo na pahawakan. Ang bata ngayon bigyan mo ng cellphone kahit walang kaalam-alam nyo, pag ginano niya, alam naman na lahat na. Magaling pa sa akin. Ang galing. Kung saan pupunta, nag-explore na yung bata. Kasi nga mga millennial yan. Kaya mga nanay, tatay, huwag isayahin yung mga bata. Amen? Last. The Bible can change our lives as we read it and obey its teaching every day. Amen. Ito po. Bible. Ito ang magtuturo sa atin. Kapag binasa natin ito, gagabayan tayo nito, tuturuan tayo nito, didisiplinahin tayo nito. Magkakaroon tayo ng karunungan sa pamamagitan ng Bibliang ito. Amen po ba? At malalaman natin kung sino yung Panginoon na sinasamba natin. Amen? Kaya basahin nyo ito Hello? Basahin nyo. Abang bago pa, basahin ninyo. Hindi mo si Elijah. Ano yung hawak mo, Elijah? Luma na yung Bible mo, no? Oo. Dito ba yan o sa'yo? Dito? Lapis sa inyo. Asan yung mga Bible ninyo, mga pinagbibigay namin? Hindi yung dinadala. Alam niyo ba nung araw, nung bago lang ako sa born again sa Manila, ang laki ng Bible na bili ko, Tagalog. Face out na ngayon yan, nandiyan dyan, no? Face out, pero binabasa ko pa yun. Laki, kapal, Tagalog. Pag aatin ako ng simbahan, siyempre sasakay ako ng jeep. Galing ako ng Pasig, Yung malayo-layo ko, may bag ako, siyempre, backpack. Kasi nasubukan ko, bago lang ako born again, dala ko yun. May nakalagay pa naman Jesus dito. Umupo ko sa jeep, nakaganon yung kamay ko. Tinginan yung mga tao. Ang pangit, Bible yung dala mo, nakatik. Hindi naman tayo magpapadisplay sa ating kabanalan. Mas maganda itago ng natin. Pagdating doon sa church, sa kabuksan, nakuha natin, ganun, huwag natin i-display. Natin? Kung may Bible kayong gato, magdala kayo ng bag at hachikis. Huwag naman dala, payong. Lagay sa payong. Diba, Kuya Kenan? O, binigyan ka namin yan ng lagayan. Ang ganda ng binigay namin. Letter pa, hindi ko nakikita O, nilagay yata ng bayabas dito Binigyan namin yan ng letter pa, ng lagayan ng Bible. Hindi dinadala. O, tingnan niya. Dalhin niyo. Huwag yun, bitbitin yung Bible na lang nakalantad. Amen? O, pero may Bible na maliliit, yung ano ng Gideon, pwede nyo ibulsa yun. Lit-lit naman. O, malit lang yun kung may pupunta kayo. New Testament lang lahat yun, di ba? Late na hindi mabasa. So yun, mga kapatid, mahalin natin, i-value natin, mahalagaan natin ang salita ng Diyos. Amen? Ilagay natin, sa puso natin to araw-araw. Magbasa tayo, mahalin natin, mag-memory verse tayo. Sino marami sa inyo memory verse? Sige, sisimulan natin to First week ng November hanggang sa Christmas party natin kung sino yung pinakamaraming memory verse kada linggo wag naman yung luma, yung for God so loved the world, wag na yun. Yung bago naman narinig natin, hindi naman puro ganun. Jesus mitubang siya, dalang kamatuan. Huwag na yun, magasgas na sa masyado. Yung kakaiba. Amen? May premyo kayo pagkadating ng Christmas party natin. Amen? Sige, tayo po tayong lahat.